Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na sa tanan. Salamat sa Dios ug salamat sa oportunidad nga igitugot kanato karon nga makahimo kita padayon sa ato nga buluhaton. Og standby, pipila lang ka minuto ako magapakikuban kaninyo alang sa atong pagpamalandong. Magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong buluhaton pinaagi sa pagpamanayon. Kanimo o Dios nga langit nun, nagpasalamat kami sa oportunidad o sa higayon nga imong gihatag kanamo nga makahimo kami o Dios sa pagdangop diha sa banaan imong presensya, sa pagpamalandong, pagpaminaw o Dios sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan naga-monitor karon, nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diha sa ilang panimalay, hinaot pa nga imong pulong, adunay gahom o tagaan imong kapasidad Ginoo mag-convect sa kasing-kasing sa matag usa nagapaminaw karon. Kini gitugyan ang uban pagpasalamat niya kanimo. In Jesus' name. Amen. Salamat sa gayon nga gitugutan kita sa Dios sa paghimo nini nga buluhaton og usa kini siya ka pribilehiyo nga gihatag niya kanato nga makahimo kita padayon sa pamalandong no sa iyang balaan nga pulong. Once again, higala, salamat sa inyong pagpaminaw karon, kamong tanan nagapaminaw sa radyo o sa tanan ng mga Facebook friends nga nagafollow karon nga higayon. Nini nga kabuntagon o nini nga adlaw mag-aisgot kita, pamalandong may tungod sa ato nga pagkinabuhi, sa ato nga responsibilidad, ingon nga mga Kristohanon nga silingan sa atong mga silingan. We as Christian, as neighbor, unsa man ang dapat nga ikinabuhi nato niini nga kapanahonan karon sa atong kalibutan. Unsa man naatay pattern nga makita sa balaang kasulatan nga gisulti kanato sa mga alagad sa Ginoo nga nag-una kanato, no? Og ato kini tan-awon karon og hoping nga kini makatabang man usab sa ato ang matag usa. We as Christian, as neighbor, unsa kita o kinsa kita dapat diya sa ato nga mga kasilinganan. Atong hinumdumon, our faith and conduct should fulfill our duty in the world, in the community, no? Ang atong pagtuo, ang ato nga claim, ang ato nga nahibaluan diya sa balaang kasulatan dapat ato gyud nga mapakita o mapadayag niini nga kalibutan, niini atong komunidad diin kita nanimuyo karon. Aton na siguruhon, no, nga kung asa ka nabilong, asa imong syudad, imong mga kasilinganan, neighborhoods, nga asa ka na kinabuhi karon higala, you should impact. Ang imong kandak, mapakita nimo ang kalahian sa nagsunod sa Ginoo sa wala nagsunod sa Ginoo. Your relationship nga mamintinar diha sa ato nga mga palibot o sa ato nga mga katawhan nga nagatanaw kanato, no? Sa atong komunidad mahimo nga ang atong kandak makatabang nga ang atong komunidad mahimo nga place to evangelize. Himuon na to nga ang atong kinabuhi mo paluyo o muhatag og impact ngadto sa atong komunidad. Aron nga ang gospel, ang pulong sa Ginoo dili mahimong katawanan, dili mahimo ma-reject sa mga tao tungod kay sa atong pagkinabuhi nga wala mohaom diha sa iyang balaang kasulatan.
no? As Christian neighbor, we are to associate with them. Niya kita nagpuyo ning kalibutan na ang ato nga responsibilidad, pwede kita maka-associate kanila, no? Maka-associate. We are to be separated from evil deeds. Muna timunaan na to. Nga naa kita nagpuyo niining komunidad, niining nasod, niining syudad, or uban sa ato mga kasilinganan, nakakinabuhi kita, but we must be separated from evil deeds, no? Unsa ang mga butang nga ginahimo nga dili makalipay tubangan sa Ginoo. Muna importante nga kabalota sa Bible, unsa ang gisulti sa Bible, unsa ang standard sa pagkinabuhi, sa Kristohanong kinabuhi, aron nga mapakita nato while nag-associate kita kanila, mapakita nato ang difference sa pagkinabuhi nini nga kalibutan. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, nag-ingon pa, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath life with darkness? Ana ato makita igala kung imong tan-awon nga si Apostol Pablo nagasulti, nagaauhag o nagahatag ni ini nga maong pagpahinomdom kanatong tanan, to be not unequally yoked together with unbelievers. Kini siya nga hilis ko ato makita nga niini nga kapanahunan karon medyo nagakalas ang iyang value. Pero as Christian, kinahanglan nga ato kining i-observe, no? Ang adunay ginatawag nga pagkinabuhi nato nga nagasunod sa mga warning, sa mga lagda nga gihatag kanato sa Dios. In verse 17 naging, wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So ato makita ang pulong, and touch not the unclean thing. It means to say nga bisan nagkinabuhi kita, ipon niining mga katawhan, pero dili kita matakdan, dili kita musundog or mukopya or mo-imitate sa ilang mga buhat nga dili makalipay sa Ginoo. In that way, nga ang mga katawhan ni ining kalibutan na ma-differentiate nila, makita nila ang kalahian sa mga tao nga nagsunod diha sa pulong sa Dios ug sa mga tao nga wala magsunod niini. Mo nang ginaingon nga dili gyud sayon ang pagkinabuhi nga nagsunod diha sa Ginoo. It's because bantayanan kaayo, daghang kaayo dapat i-observe sa atong pagkinabuhi, no? As Christian neighbor, we are to associate with them. We are to be separated but not isolated. So, I hope nga dili ka mag-confuse sigala unsa ang kalahian o difference sa pagiging separated kita pero dili kita isolated, no? Wala kita gi-design sa Ginoo nga kanang maghimong ermitanyo, magpuyo dito sa langob, dili gusto mo tan-aw musagol sa sosyedad kay para dili matakdan, dili na mo ang point. Ang boti pasabot nga magkinabuhi kita with them. We are to associate with them, pero kinahanglan maging ang atong kinabuhi dili isolated pero separated. Dili ta makasundog, di ta mo obey, di ta mo imitate sa mga butang nga dili makalipay sa Ginoo. Kinahanglan na ma-distinguish nato what is right and what is wrong, what is good and what is bad, or mga butang nga acceptable sa tubangan sa Ginoo or dili acceptable at tubangan sa Ginoo. Ingon pa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9, I wrote unto you in an epistle not to accompany with fornicators. Unsa man ambot pasabot niini? Nag-refer sa ilang mga buhat, practice
sa ilang pagkinabuhi, no? Fornicators. Niining kalibutan as of now, as we live, as we observe, makita na to nga rampant kay kini nga mga butang. As Christians, we should know, we should be separated gikan niining mga butang. No? Ingon siya, not to accompany with fornicators. Means to say, naaman na sa atong palibot, naaman na sa atong mga kahigalaan, naaman ning mga butanga, pero we should not imitate. No? Dili kita mo sundog, dili kita mo kopya sa ilang mga pagkinabuhi. In verse 10, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, and then must need go out of the world. So doon nga naaman ni silang mga presente man ni sa ato kapanahonan as of now. Side by side makita na to, no? Pero we as Christians, mapakita na to ang pagkinabuhing matinud-anon, honest nga klase nga pagkinabuhi. Walay taong gitamakan, walay taong gilupigan, nagbuhat kita what is right. No? Now, hinumdum mo na to nga ang pagkinabuhi, ang pagsunod sa tama, always worth kana atubangan sa Ginoo. Though of course niing kalibutan, dili sa kanunay nga malipay ang tanan. Magkinabuhi ka niya ng usa ka separado nga klaseng pagkinabuhi. Though naa ka, ipon kanila, associate, nag-associate ka kanila, naaman nitong kalibutan karon. But ang point is nagkinabuhi kang dili pareho kanila, no? Dili ta isolated, pero separated kita sa atong pagkinabuhi. In verse 11, but now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother or a fornicator or covetous or an idolater or a reveler or a drunkard or an extortioner, with such, and one know not to it. So, ato makita dinhi nga strongly si Apostle Pablo nagawarn siya, no? Nga dili mag-imitate o dili mo appeal sa niining klase nga pagkinabuhi. Though of course, friend na to sila, kaila na to sila, pero not to the extent nga kung unsang ilang ginabuhat nga labag sa kabubuton sa Ginoo nga mo appeal pod kita. No? We are not to isolate ourselves from them, but we are to be separated when it comes sa pagkinabuhi. Huh? As Christian neighbor, we are to associate with them. Pero, kinahanglan separado atong pagkinabuhi. Dili ta isolated, pero separated ang atong pagkinabuhi. Sama sa pagkinabuhi usab ni Ginoong Jesucristo, gipakdayag kanato as he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the receipt of custom, and said unto him, follow me. And he arose and followed him. In verse number 15, and it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciple, for there were many, and they follow. So ato makita si Jesus Christ na-associate si Jesus Christ uban sa mga makasasala, mga tao nga ilado sa sosyudad nga dili gyud maayo ang ilang pagkinabuhi. But ato makita nga si Jesus Christ, ipakita niya ang pagkinabuhi lahi sa pagkinabuhi nining mga makasasala. In fact, ang purpose niya ng pag-anhi sa kalibutan mao ang pagtawag sa makasasala aron na maghinulsol. Pero wa siya mo gawin sa pagkinabuhi o sa buhat nga dili tama diha tubangan sa Ginoo. Ingon sa verse 17, when Jesus heard it, he said unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came
not to call the righteous but sinners to repentance. Muna ato makita sa statement ng Ginoong Hesukristo. Ang iyang tuyo pag-anhi sa kalibutan, to call the sinners to repentance, but not the righteous one. Na in fact, wala may righteous in the sight of God ng mga tao, pero na ay mga ginatawag na to nga mga self-righteous. Pero ang ato makita din nga si Ginoong Hesukristo, nagkinabuhi siya associated with the sinners, pero he was separated from their doings. No? Makita na to. Kay paano man kita maka-evangelize? Paano man kita maka-preach sa gospel? Paano man nato mapaabot ang gospel kung i-isolate na to atong kaugalingon gikan sa mga katawhan? No need for us to isolate. Dili na kailangan nga mag-irmitan niyo pata aron nga musangyaw. Mas the best nga nakita nila ang imong pagkinabuhi at ubangan subay sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, as Christian neighbor, we are to live in peace. Ang mga Kristohanon dili gyud gusto og away. Gusto siya og kalinaw. Gusto siya og kalipay o pagkamalinahon diya sa iyang pagpuyo. He is careful to give no offense if possible. Of course, as Christian, prone kita nga i-persecute, prone kita nga gidumtan, prone kita nga ginaaway, pero that's normal. Pero, ang Kristohanon is to live in peace. No? Careful siya, nga dili siya maka-offend sa uban, no matter kung siya gina-offend sa uban. Pero, kabalo siya magkinabuhi in response whatsoever nga mga sitwasyon nga naa sa iyang kapanahonan. According sa 1 Corinthians 10 verse 32, give none offense neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Okay? Mao kining klaseng pagkinabuhi anaa ang Kristohanon. Mao kining gi-expect sa Ginoo nga magkinabuhi kita at least dili offensive to the point nga nagkinabuhi itag mali. No? Ang point is nagkinabuhi kitang maampingon, careful nga klaseng pagkinabuhi, not to offend to anybody. Mao na in verse 33, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. So, ato makita ang selfless kind of life ni Apostle Pablo. Ato makita nga niyang interest, niyang purpose pag kinabuhi, dili lang nga makaayos ang sarili, but ang iyang pinaka-focus nga ang uban makaangkon og benepisyo spiritually, pinaagi sa iyang pagpakita sa iyang pagkinabuhi nga sukwahi o lahi sa kinabuhi nga naandan ni ining kalibutan. No? Mao kana siya ato makita ang personal nga example ni Apostol Pablo. The purpose is that they may be saved. Ato makita ang pinaka-purpose niya nga ang mga tao nga nasiyang palibot unta nga maluwas. So, ang ato makita nga pagkinabuhi ni Apostol Pablo, usa ka klaseng kinabuhi nga gikinabuhi niyang mapuslanon for the glory of God and for the welfare of his neighbor. Ikatulo, to walk in love and wisdom. As Christian neighbor, we are expected by God to walk and to walk in love and wisdom. Maalamon, mahigugmaon nga klaseng pagkinabuhi. We are to love our neighbors. According to verse 32, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Ang pakigugma ngadto sa uban, ang pag-amping, pag-care ngadto sa uban, ang pagkinabuhi nga subay sa tama. No? Now, gusto ko lang kiniklaruhon, dili nagpasabot
nga kung miingon ta nagkinabuhi kitang tama, walay ma-offend. Naagihapon na ma-offend. Ang usually, ang wala nagkinabuhi sa insakto, ma-offend yun na pag nagkinabuhi ang Kristohanon sa insakto. Pero, beside ni ana, dili lang magkaluya ang Kristohanon sa pagpakita sa pagkinabuhi nga insakto. It's because mahimo ka na siyang visible nga ehemplo, example alang kanila nga unsa dayon tama mao gyud ang mananaig, no? Mao kana siya ato makita. Bisan pa man nga dili tanan malipay sa pagkinabuhi nimo insakto, but continue on, just continue on sa pagkinabuhi niini. Kaya nga naman ingon pa siya, love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is a fulfilling of the law. Number 3, ato makita, to walk in love and wisdom. Showing kindness through hospitality. Pakita ang ato nga pagkamaayo through sa atong pagiging hospitable. Sumala pa sa Romans chapter 12 verse 13, distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Now, ang Pilipino, known siya sa pagiging hospitable. O walay maka-deny ni ana. It's because daghan sa mga dili taga-Pilipinas makapamatuod ni ana. Nga ang Pilipinas or ang Pinoy, grabe ka hospitable. O mao na siya ang nindot nga kinaiyahan nga naa sa ato ang lahi, no? As Pinoy, as taga-Pilipinas. Og labaw na dapat kung ang atong kinaiya mauman kini, much more pa kung kita Kristohanon. Kita ang pinaka-hospitable dapat niining kalibutana. Kaya nga naman, mao ka na ang kinaiya na gusto sa Diyos na maanaa ka na to. To walk in love and to walk in wisdom. Making good use of our time. Dili usikan og panahon. Ang iyang panahon, magamit niya accordingly sa nararapat. According sa Colossians chapter 4 verse number 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Dili pag-usik sa panahon. Ang point ni Apostol Pablo nga magkinabuhi diha nga maalamon. Magkinabuhi ang Kristohanon sa maalamon nga klase nga pagkinabuhi. O atubangan o makita dayag sa mga katawhan nga wala diha sa Ginoo, makita nilang difference sa pagkinabuhi. Unta sa pagtan-aw nila, makita nila, ma-appreciate nila, ma-distinguish nila ang difference sa pagkinabuhi nga iya sa Ginoo o pagkinabuhi nga wala nagdepende sa Ginoo. Now, speaking with truth and grace. Nagasulti siya ang tanan niya ginahimo, uban ang kaalam, o nagasulti siya kung unsa ang tinuod. Mao kini siya ang ato makita in Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Seasoned with salt. Pag musulti, tinuod yun, insakto. With grace. Yung pag seasoned with salt. O kabalo siya unsay dapat nga itubag. Maalamon, uban ang gugma, uban ang pagkamainampingon. Siyang pagkinabuhi. In verse 25, wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members of one another. Speak every man truth with his neighbor. Kung naamay pinaka-honest nga taon in kalibutana, mauna na ang Kristohanon. Siya ang pinaka-honest. Siya ang pinaka-matinud-anon. Siya ang kasaligan. Siya ang naay tama o maayo nga pagkinabuhi. Kung musukwahi ang atong pagkinabuhi ni ini gala,
mao nang ginaingon nga dili makita sa kalibutan ang kahayag sa pulong sa Ginoo o sa iyahang pagkamaygugmaon, pagkabalaan sa Dios. Mao na ingon sa Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ang atong communication, mga words, manggawas ng baba, ang atong pagkinabuhi, uban sa katawhan ng kalibutana, nagpadayag sa pagkamatinud-anon. Dili nagakalipay sa bakak, dili nag-enjoy sa lipat-lipat, kundili ang tinuod o uban ang pagka-Diyos nun. Ha? Muna ingon sa verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Kung unsay gisulti nato, maupod ang atong ikinabuhi. Muko inside ang atong profession. Unsa atong gina-profess, maupod ang atong practices. Ha? Aron nga tanan nga magtan-aw, makita ka nato, makita nila kung unsa ang atong Dios nagialagad. Ikaupat, we are to do good or to do our best. Himuon na to ang maayo o unsa ang pinaka best na ining kinabuhian. Diligent in doing good works. In fact, si Matthew nagasulti sa Matthew chapter 5 verse 16, referring sa atong pagkinabuhi individually or even sa atong family. Ingon siya, let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. No? Let your light so shine before men. No? Unsa man bot pasabot nga magkalayo atong baba, dili na bot pasabot. Ang bot pasabot, ang atong pagkinabuhi nagahatag og liwanag, nag-clarify sa katawhan about God. Ang atong mga buhat muhatag, nagahatag og glory diha sa tubangan sa Ginoo, o walay choice ang mga tao, makita nila kung unsa ang Dios diha sa imong kinabuhi. In verse 35 in Luke chapter 6 nagingon pa, but love ye your enemies and do good and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful and to the evil. No? Ang pattern mao ang unsa gipagpadayag sa Dios sa iyahang pagtratar sa klase-klaseng taon ing kalibutan na. Bisan ni adto mga tao nga dili mapasalamaton, dili nag-appreciate sa gibuhat sa Dios day by day. Bisan ni adto mga makasasala, bisan wala sila pakialam sa Dios, yet ang Dios nag-atiman gyapon kanila. No? Mao kana siya to makita. That's the way nga gipakita sa Dios ang iyang example alang kanato. Ang usual manggod nga kitabo kanato ang atong buhatan og maay ra pud kato ra pong maay kanato. What about katong mga tawo nga dili maayo sa toa? Usahay mao kini siya ang mahimong kapandulan sa daghan nga mga katawhan sa ato nga kapanahonan. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 15, say that none render evil for evil and to any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. Ha? Dili lang sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo, but also even sa tanan nga naa sa atong palibot, sa atong community, sa atong sosyedad. Kung asa kita gibutang sa Ginoo, nga dili nga ang Kristohanon nga mubalos gyud, no? Way sukod sa balos, dili na mao. Ang Kristohanon kabalo mo pailob, kabalo mo tugyan diha sa Ginoo. Just himuon nimo ang tama para sa kahimayaan diha sa Ginoo. Displaying honorable conduct. Magpadayag sa kanabitong dalaygon nga kinaiyahan diha sa atong kinabuhi. In 2 Corinthians chapter 8 verse 21, providing for honest things
not only in the sight of the Lord, but also in the sight of man. Bisan pa nga, dili man taganahan sa tanong tao, but we are commanded by God, we are expected by God to show sa atong pagkinabuhi, atong kandak, mapadayag na to, nga iyaha sa Diyos nun nga klase nga mga kinaiyahan. In 1 Peter chapter 2 verse 12, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may be your good works, which they shall behold, glorify in the day of visitation. Dili sa kanunay higala nga ang atong good work ma-appreciate sa kalibutan. Dili siguro for the meantime makita nila, pero later on, ma-probe nila, mapamatud-an nila nga nagbarog ka sa tama o nagbuhat ka sa tama, then they will realize later, makaingon siya, tama gida ito siya. Tama gida itong Kristohanuna. Tama ito yung kinabuhi. Tama da ito yung gisulti. O ang imong pagkinabuhi, mahimo nga witness alang kanila sa coming nga mga panahon, nga muingon kanila ang ilang nakita diha sa imuha, muingon sila nga tama daay sila, siya ug ako ang mali. Na? So usahay ang reward mga wa may reward nga naguna. Ang reward sa Ginoo always na huli. Just do your part, just do good, just do your best, then ang Dios nang bahala sa pagpanalangin ni Ana. Do good and do your best, earning a good testimony from those outside. Okay? Ingon pa sa 1 Timothy 3:7, moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Good report. Take note of this. He must have a good report of them which are without. Now, ang testimony ka kanang gikan sa uban, gikan sa gawas, o unsa ang ilang comment, unsa ilang masulti about diha sa imuha. That's your testimony. Now, dili nga kanang kita ang nagdaig-daig sa atong sarili, o nya ipagsigawan nato sa uban, nga kita buutan, kita maayo, kita mauni, mauna. Ang point is, let others nga magsulti kung kinsa ikaw o unsa ikaw. What if ang mga naa sa tong palibot pasultion, kinsa na siya, kinsa man na si Suansa, kinsa na si Suanso, unsa ang ilang comment about sa imuha? Maka-gain kaya ka, nakakuha kaya ta o good report gikan sa uban? According sa Acts chapter 22 verse 12, example gihatag dinhi, praktikal nga nagkinabuhi kini sa mga unang Kristohanon nag-una kanato. Iyon sa Acts 22 verse 12, and one Ananias, a devout man according to the law, having a good report of all the Jews which dwelleth there. Si Ananias, napamatud-an, pabarog siya ang testimonyo, klaseng kinabuhi, nga walay makadinay, nga mga tao nagatanaw kaniya, either Jews or even Gentiles, makaproyba sila nga si Ananias nagkinabuhi nga diputado diha sa Ginoo. Dili siya religious, but he was a devoted man, devoted to God. Okay? So lahi man ang religious, lahi man ang devoted sa Ginoo. Ang religious, kasagaran sa mga religious, pakitang tao lang, no? Higugma ka silang relihiyon, willing magpakamatay, willing mapatay silang relihiyon, pero dili godly. Kaya ang godly, ang iyang focus sa pagkinabuhi is to glorify God, not to afflict anybody. Mao na siya higala. Higala hinaot pa nga ang pulong sa Dios, nagapanalangin kanatong tanan. Ang ato bang pagkinabuhi karon, we as Christian, as neighbor, na-meet ba nato ang desire sa Ginoo? As Christian neighbor, we are to associate with them. We are to live in peace. We
are to walk in love and walk in wisdom. We are to do good, or to do our best. May God bless His holy word in our hearts.